Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amer from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 19 to 25. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, pakicheck na lang. General reading tayo, ang dami naman. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo ha. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala sa sinuman, kundi kayo. Tingnan natin na iyong energy. Energy ni Virgo this week. Okay. Tanungin natin ito muna. Dito natin lagay. Para hindi siya masama. Energy mo this week. Okay. Okay, energy mo this week. And andito ka sa sitwasyon mo. Ang ganda ng ano mo, oh. Yan. Energy mo, andito ka sa sitwasyon mo na may mga bago kang gagawin or uumpisahang muli o gagawin o yan, may mga new idea, new opportunity ako na nakikita sa iyo. May mga maiisip ka siguro, ay gawin ko kaya to, ay gawin ko kaya itong muli, ay umpisahan ko kaya to. May mga ganon, idea, opportunity, something ganon. Also, energy mo happy to. Energy mo happy ka, ang nakita ko doon sa happy situation or makakaramdam ka ng happiness this week. Also, may mga pasasalamat ako nakita, either may mga magpapasalamat sa iyo or may mga papasalamatan mo or you feel thankful with something. Pwedeng ganon. Also is, handito yung pag-aalaga, no? Or yung pagmamahal, pagbibigyan na pagmamahal o pag-aalaga sa mga tao na, or tao o pet, kasi may pet din, ano? Tao na naka-surrounding sa'yo. Ganyan. Pwedeng sa pet mo, ganyan. You love and take care yung mga sitwasyon na yun o yung sila, no? Mamahalin at alagaan mo sila. Ganyan. Also, ang iba sa inyo is, yung energy nyo is, marami daw kang gagawin. Kasi siguro may mga multitasking, multi-priorities, ganyan. It's more, ano ka, harmonious ka this week. Di ba? Ang ganda ng energy mo. Parang andun ka sa sitwasyon na handun yung lakas ng loob mo, you feel fresh, ganyan, you feel free in any situation, ganun. Parang may mga sitwasyon na ilalaya mo o gagawin mo para makalaya ka doon. Yan. Kung ano man yun, goal, creativity, ganun. Masaya yung energy mo. Teka lang, may nakita akong blessing. Nakita akong blessing. Parating kay Virgo. Ano parating kay Virgo this week? Ganda nung ano mo, oh, is a new beginning of life. Yung iba sa inyo, may buntis. May buntis ata sa inyo. May nakita akong buntis or mabubuntis. Pwedeng pet, pwedeng kapatid, pwedeng person who's connected sa'yo. Pwedeng ikaw, kung babae ka. Yeah, may buntis. Pero kung hindi ka na pwedeng mag-anak, ay hindi, muri na yun. Diba? Parang may buntis ako nakikita. Pwedeng pet yun or tao. Ganyan. May pregnancy. Parating. Sa iba ganun wag niyo naman kuhanin lahat. Kunin niyo lang sa inyo. Parating. Ganda ng energy mo. Ang ganda ng card mo. Okay, ang parating sa iyo. Parating sa iyo, there's a reward. Diba? May parating daw na reward or may offering or meron kang marireceive na reward. Also, you will enjoy the reward or your success because kasi dahil dun sa effort na gagawin mo this week. Yan. Maaaring may ginawa ka or may gagawin ka this week na ma-achieve mo yon. Yan. May mga ganong sitwasyon, no? Also, andito rin, parating din sa'yo, new beginning na naman to,
No, parating sa'yo is achievement. Achievement, abundance. Ako nakikita sa'yo. Actually, may papasok na pera sa'yo. Oh. May papasok na pera sa'yo. Sa iba naman sa inyo, mga idea to. Mga bagong umpisahan, gagawin. Ganyan. Sa iba naman sa inyo, ang nakita ko naman, komportable yung buhay mo this week. Kasi it's more on blessing yung nakikita ko dito sa'yo. Siyempre, may mga point pa rin na iisipin mo every night. May mga i-illusionin ka pa rin. May mga i-dream ka pa rin. Hindi naman mawawala yun. No? Yung iba sa inyo, maaring yung parating sa inyo, pagising-gising kayo sa gabi. Maaring na natutulog na kayo, tapos bila kayo magigising. May mga ganun. Medyo ano lang din, no? Tulog ulit. Tulog ulit. Yun, parang, basta yung iba dito pagising-gising kasi, yan. May mga inaalala rin kayo actually, Ang nakikita ko dito, may mga inaalala kayo. Pwede nag-aalala kayo when it comes to money, negosyo, stability, or basta may mga pag-aalala. Hindi naman ganun kalaki, siguro, sa iba, pero may pag-aalala ako nakikita dito. Yeah, it's more creative, may mga bago kang actionan, kaya may mga bagong idea kang gagawin. Parang may iba dito is new opportunity. Meron kang sitwasyon na doon ka magko-concentrate sa iba. Yun. Parang also iba dito, you're using your, ano tawag dito? Talino? Yun. O kaya din yung mga sitwasyon na gagamit ka ng mga bagay na something pamamaraan na sitwasyon. Maggaganon ka. Baka may gagawin ka. Yan. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Ano dapat iwasan ni Virgo this week? Ano ka, no? Alam mo, ikaw yung tao na very independent person. Independent ka. May nagbago nga sa pera mo actually. Kasi medyo gumanda yung takbo ng pera mo dito sa akin. Naging stable siya. Dapat iwasan ni Virgo this week. Wala, tignan mo. Dan. Devil. Yan, mga iwasan mo yan. Iwasan po. Money. Okay, dapat mong iwasan. Siguro iwasan mo yung mga toxic situation, toxic person. Yan, iwasan mo. Iwasan mo yung alam ko naman hindi ka insecure. Yung mga tao insecure. Ganyan. Yung mga tao na nagalit sa'yo, mga tao na ayaw kanilang makita mag-success, kaya umiwas ka na lang, bahala ka mo sila sa buhay. Siyempre, iwasan mo din hindi alagayin sarili mo. Iwasan mo ma-stagnant in your situation, tama rin, iwasan mo yun. Iwasan mo magkaroon ng pagpapabaya, or mga taong bitter, o being a bitter, ganyan, iwasan mo. Iwasan mo yung mga tao na ma-pride, or being ikaw, ma-pride, o ano man yan. Iwasan mo yung mga ma-burnout ka, ma-drain ka, actually, iwasan mo yung, kung ayaw nila sa'yo, sabi mo na lang, peace, ganyan na lang. Yung sumuko sa isang sitwasyon mo sa buhay, yun iwasan mo. No, magkaroon ng mga pagpapaliban, or sumuko, o mapanghinaan ng loob, iwasan mo palagi yun. No? Yung hindi ka magkaroon, sa iba sa inyo, yung hindi kayo magkaroon ng renewal sa sarili mo. When it comes sa renewal, maraming ibig sabihin. Pwedeng kasi hindi yung katamaran, di ba? Kung ikaw minsan is nagkakaroon ka ng pagpapaliban or natatamad ka minsan, siguro, ito yung kinakailangan mo na siguro na mag-renew ka ng sarili mo na kailangan mo na magkikilos, ganyan. No? Yun, yung mga taong cold, o being a cold, yan, iwasan mo. Siyempre, yung mga toxic person, iwasan mo yun. Yung blockage in life, iwasan mo. Tingnan natin, money. Kamusta ang money ni
Money ni Virgo po. Iwasan mo yung hindi mo sundin yung nararamdaman mo in a good way. Tingnan natin ang, you need to be very creative din. Money ni Virgo. Ayun o, diba? Sabi ko sa'yo, ang ganda ng ang ganda ka ng energy mo eh. As in. Okay, when it comes sa When it comes sa money mo, dalawa siya oh. When it comes sa money, you try to make it balance naman yung money mo. Yun ang nakikita ko dito, no? You try to make it balance. Andun lang siguro yung matulungin ka talaga. Ang nakikita ko sa'yo dito. Siguro may mga taong tinutulungan mo, humingi sa'yo ng tulong. Yun ang nakita ko. Pagdating sa money, balance ka. Kaya mong balansehin. Siguro lang, may mga time lang siguro na nai-stagnant yung money mo. Yun ang nakikita ko. Nai-stuck. Kumbaga, maaring hindi ko naman nakikita na nawawalan ka ng pera or na-empty yung money mo, pero stuck siya. Ganun ang nakikita ko. Yung iba dito na-stuck, na-stagnant. Yun ang nakikita ko dito. Or maybe, dito sa sitwasyon mo, pwedeng ikaw, kasi dalawa yung babae, pwedeng ikaw or someone into your life, kasi dito sa Aries, Leo, and Sagittarius, o sa Taurus, Virgo, Capricorn, o yun. Siguro isa dito sa sitwasyon mo, pasaway, no? Kumbaga, siya, irresponsible sa pera. May taong irresponsible sa pera. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pwedeng isa yung sa mga nabanggit ko sa'yo. Yun. May tao na matigas ang ulo, siguro. Pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo, ganyan. O pwedeng ikaw rin to, di ba? Matigas yung ulo. Kaya nakikita ko rin yung pagiging stuck or stagnant nung pera. No? Or sa iyo naman, siguro na sa point na siguro meron ka pinag-iipunan na isang sitwasyon pagdating sa pera, pero hindi pa yung nagsasucess na totally sa hinahangad mo. Maaring ganun, kaya nakikita ko yung stagnant niya. No? Maaring ganun sa iba. Tingnan natin. Uy, we have the Death. Dami yung card. Ang daming card niyan. Okay, ang dami mong card Okay, so nakikita ko sa'yo dito, Virgo. Okay, maaring, when it comes to stuff, maaring may tao ka na pinapayuhan or sinasabihan na tumigil ka na. Wag ganyan, no? Maaring ganun sa iba sa inyo. Or pwede rin naman, this is also the stagnant kasi ibig sabihin, kung sa money rin ito or any situation ng life na maaring may mga pinopostpone ka na bagay o sitwasyon na gusto mong gawin o you want to pursue something or goal, maaring ganun, pinopostpone mo siya, maaring kasi may mga bagay ka pa na inaayos o inaasikaso, pwedeng ganun, maaring sa iba sa inyo is maaring pinag-iipunan nyo kung this is a money, kaya hindi po siya ma-pursue, no? O hindi pa siya makamit-kamit. Maaari din na mahihingi sa iyo ng advice or you giving advice o ikaw ang hingi ng advice, no? Or may pagbibigyan ka na advice na, stop, hindi ganyan, ganun. Dapat isaayos mo, dapat ganito, dapat ganyan, para maging maganda ang kalabasan. Pwedeng gano'n sa iba. Sa iba naman sa inyo is may magtatapos na sa buhay mo. Ibig sabihin, kasi naging maganda yung takbo ng buhay mo, is may mga sitwasyon na mag-i-end na. Ibig sabihin, there's a hardship situation na medyo makakaramdam ka na ng freedom or makakaramdam ka na ng kasaganaan kung saang aspeto ng buhay mo yan. Maaari may mga finish situation, pero handun pa rin yung obligations in life na hindi pa rin, kumbaga may natapos man na isang sitwasyon o isang goal sa buhay mo, hinahadon pa rin na may mga obligasyon ka pa rin na kailangang gawin, ano? Ang nakikita ko dito. Pero, or handun yung assessment situation, pero hindi ka naman nagmamadali din sa nakikita ko dito kasi maaring nagiging patient ka doon sa sitwasyon na yon, hinahayaan mo lang siya na parang handun sa pinag-aaralan mo o pinag-iisipan mo kung paano masusolusyonan o nagiging patient ka na kapag namunga na or
nahinog na o nakaipon ako ng pera, tsaka ko siya ipupulso. Pwedeng ganun sa iba, sa inyo, no? Anak, pinupo mo si mami eh. Yun ang nakikita ko sa iyo. Dito meron ka daw may harvesting situation ka daw. Maganda daw yung iba sa inyo dahil because of your effort, yung effort mo, meron kang reward or may harvesting situation ka. Or meron kang ma-harvest, sa iba sa inyo by this week. Kung kung sa sahod dyan, nagkaroon ka ng overtime, di ba? O may ginawa ka na isang sitwasyon na magiging maganda yung bunga. Mga ganong sitwasyon. Ako nakikita dito, may bibigyan ka daw ng payo. Sa iba sa inyo, mahilig kayo mag-research, mahilig kayong para may mga pinag-aaralan kayo, pinag-iisipan, pinag-aaralan, nire-research, ganyan. May mga ganun, may inaayos kayo, may pagsasaayos ako nakikita kasi sa iba sa inyo. No? And then also, yun lang nakita ko dito sa sitwasyon. Yung iba sa inyo, daw kayo? May mga supernatural kayo na hindi ba yung feeling daroy ba o yung feeling mabigat, hindi ba feeling mo mabigat yung pakiramdam mo? Yan, may mga supernatural. Ano ba yung mga supernatural? Mga disturbance situation. Yan, maaaring minsan iba sa inyo naiirita, naiinis, masama pakiramdam, mabigat ang pakiramdam. Yung mga supernatural na parang may related siya sa sa ghost o sa mga ano ba ito? Ano yun? Kaluluwa, mga ganun. Baka may nakakakita kayo ng ganun. Pagtingin mo parang may something, parang ganun. O kaya nakakapanaginip ka, maaaring ganun. Kung ano man yung supernatural na nakakaramdam yung iba o mararamdaman nyo. Yan. Comment nyo lang sa ibaba. Kasi andito rin kasi si Death. No? Yun na nakikita ko dito. Maaaring bigla kang, ay, yun ba yun? yung mga imposible na parang hindi ka panipaniwala na situation in life. Maaaring iba sa inyo is makakaramdam kayo ng ganun. Iba sa inyo may mga gagawin daw kayo. May mga ayusin kayong bagay. Sitwasyon o bagay. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring yun ay na-stop at ngayon is aayusin nyo na at gagawin nyo na. Yun ang nakikita ko sa iba. Arigatou naman sa God bless.